daigdig ng kababalaghan at katatakutan, hanapan ng mga nawawala. Pagbilingan. Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story alias Batong Buhay Chapter 8. Ang Pagtitimpi. Nakaupo noon, nag-iisip at malayo ang tingin ni Bato nang madatnan ito ni Dondon malapit sa poso. Tinatawag ni Dondon ang pangalan ni Bato habang papalapit sa kinauupuan nito. Nagulat si Bato nang mabasag ni Don ang katahimikan nito. Napatingin siya rito at kinumusta kung ayos lang ba ito at kung hindi ba ito kinagalitan ng kanyang mga magulang pag uwi sa kanila. Umiling naman si Don habang tumatabi sa inuupuan ni Bato. Ayon dito, hindi naman siya nakagalitan dahil wala ang nanay nito pag uwi niya. Saka naglinis agad siya ng mukha bago ito umuwi at nagbihis agad ng damit upang hindi makita ng nanay niya na marumi ito. Nagpasalamat si Don sa ginawang tulong ni Bato sa kanya, maging doon sa ipinahiram nitong bimpo. Nilabhan niya na ito bago ibalik sa kanya. Ayon naman kay Bato, ayos lang naman daw iyon, saka siyempre, tropa sila. Tumayo si Bato at itinuloy ang pagbobomba sa poso. Naitanong ni Don kung bakit daw sila tumakbo, bakit hindi daw ito lumaban. Alam ni Don na sa kanilang apat, si Bato ang may kakayahang lumaban sa mga bully dahil naturuan ito ng karate ng kanyang tiyuhin. Kaks, oo, naturuan ako ni Chong Mando ng karate, ngunit tinuruan niya rin ako kung saan o kailan ko lang dapat gamitin iyon. Saka, ang dami nila, Kaks. Ikaw ang inaalala ko. Baka pabugbog ka lang nila ng gusto. Paliwanag at pangangatwiran ni Bato. Parang mama na magsalita ang bida natin . Pero Kaks, sigurado, lagi ka nila aawayin. Di natin sila may iwasan. Ani ni Don. Kaks, huwag lang nila kayo o tayo sasaktan. Baka hindi na ako makapagpigil. Sa susunod, mapipilitan na akong lumaban. Pero, Kaks, hanggang makakaiwas tayo, iwas na lang para walang gulo. Mahirap kasing mapagalitan . Umiling-iling na lang si Don sa sinabing iyon ni Bato. Tinulungan na lang ni Don si Bato na punuin ang lahat ng lagayan ng tubig sa kanilang banyo. Mga ilang sandali, dumating naman sina Ricky at John. Paglapit ng dalawa, tinapik ni Rick sa tiyan si Don at sinabing nabalitaan nila ang nangyari. Sinigundahan naman ito ni John at sinabing pinagtatawanan sila Bato ng grupo ni Greg. Karipas daw kasi ito ng takbo, lalo na itong si Bato. Pambubuyo naman ni Rex. Kung gusto daw nila, reresbakan daw nila ang grupo ni Greg dahil naaasar siya sa pagkakantyaw ng mga kagrupo nito. May pagkamatapang din itong si Rex. Ayaw niya ng nilalamangan. Pero aminadong hanggang tapang lang siya. At hindi rin naman niya kayang mag-isang susugod. Kailangan pa rin niya ang kanyang mga katropa, lalo na si Bato. Huwag na, Kaks. Iwas na lang tayo sa away. Baka pagalitan pa kayo ng mga magulang ninyo. Ako naman, nila Chong at Jang. Malumanay na wika ni Bato. Ayaw nitong mapasama ang mga katropa, kaya pag-iwas ang suwestyon nito. Sadya bang duwag ka, Bato, ha? Di bagay sa ayos mo, nakakaya. Nakikita mo nang sinaktan isa sa mga katropa mo, pero di ka man lang lumaban para makaganti. Katropa ka ba talaga namin, ha? Ha, Bato? Galit at pangasar na wika ni Ricky.
Hindi naman kaduwagan ang pag-iwas sa gulo, Kax. Yan ang sabi sa akin ni Chong. Porque ba may alam ako sa karate, ipagyayabang ko na at gagamitin para makapanakit? Ganun ba ang gusto nyo? Paliwanag dito sa kanyang mga katropa. Sadyang mabait at mapagkumbaba ang ating bida, kaya hindi siya nagpapadala sa panunodyo ng mga kasama. Bagkus ipinapaintindi nito sa mga kaibigan na mali ang manakit ng kapwa. Iyon din ang turo sa kanya ng kanyang tiyuhin. Isa sa rules ng karate ay ang pagpapakumbaba. Discipline, ika nga. Huwag magpapadala sa init ng ulo dahil maaaring hindi mo na makontrol ang sarili mo at makapagdudulot na ito ng hindi maganda sa iyong kapwa. Tutulungan ko naman kayo kapag inaway kayo. Di lang sa mapanakit na pamamaraan. Pwede namang mapag-usapan yan Pagpapatuloy nito. Kung ganyan lang naman at wala kami maaasahan sa'yo, Bato, di na lang kami sasama sa'yo. Di ka namin pati. Hindi na kami makipaglaro sa'yo. Galit na wika ni Ricky habang inaawat siya ni Don at John. Ayon kay Don, may katwiran naman si Bato. Huwag silang makikipag-away. Masama iyon at kagagalitan sila ng mga magulang nila. Galit namang wika ni Riggs. Kung gusto daw nilang makipaglaro kay Bato, sila na lang. At siya ayaw na niya sa katropang duwag bago ito tumakbo palayo. Hindi naman siya masisisi ni Bato dahil totoo namang takot din ito, pero hindi sa katropa ni Greg o sa sino man sa kanila. Takot ito sa tiyong mando niya na laging nagpapaalalang huwag siyang makikipag-away o gagawa ng masama sa kapwa dahil masama iyon. Napatungo na lang si Bato sa mga narinig kay Ricky at naggigilid ang mga luha nito sa kanyang mga mata. Tahimik namang nakatingin sina Don at John. Inasahan nilang sira na ang kanilang tropa. Tumalikod naman si John at pailing-iling na umalis. Wika ni Don, hayaan na lang muna sila Rex at pagpasensyaan na lang. Sabay tapik sa balikat ng kaibigan bago umalis. Naiwan na lang na nakaupo si Bato sa mahabang upuang kahoy sa ilalim ng mangga. Tumutulo ang luha nito. Aminadong wala siyang kayang gawin para sa mga katropa nito. Mahina lang ang kanyang pag-iyak. Ayaw nitong marinig siya ng kanyang tiyahin na nagluluto ng kanilang hapunan sa kusina. Tumutulo ang luha at sipon ni Bato habang nakatanaw sa malayo at hindi nito na malayang pinagmamasdan siya ng kanyang tiyuhing si Mando sa di kalayuan. Kararating lang nito galing bukid at sa bandang likuran ng bahay ito dumaan. Hindi siya napansin ng pamangkin dahil malayo ang iniisip nito. Puno ng luha ang mga mata nito na tilabay napakalaki na ng problema. Nagulat si Bato nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Sa gulat ay mabilis nitong pinunasan ang luha sa kanyang mga mata at mukha. Nako, mukhang lumalambot ang bato Pabirong wika ni Mando at tumabi sa pag-upo. Ano bang nangyari, Bato? Bakit ka umiyak? Umihikbi ka pa Mukhang mabigat ang problema mo Hinagalitan ka ba at napalo ka ba ng tiyang mo? Pag-uusisa ni Mando, tanging pag-iling lang ang kasagutan ng pamangkin. Hindi ito makapagsalita dahil masikip ang lalamunan nito dahil sa pag-iyak. Kung hindi ka napagalitan o napalo ng tiyang mo, bakit ka nag-iisa dito at umiyak? Ano bang nangyari? Tara, kwento mo sa akin. Muling tanong ni Mando. Napagtripan kasi ang isa sa mga kaibigan ko.
sinuntok po siya ng mayabang sa eskwelahan. Inawat ko po at ako naman ang binalingan. Kaya pinatakbo ko siya para di na siya mabugbog pa at sinabayan ko na rin po ng takbo. Ganun pala eh. Okay yun, mabuti. At umiwas ka sa gulo. Patango-tangong wika ni Mando. Kahit po sila sa amin eh. Na kahit ang mga kaibigan ko dahil may alam daw po ako sa karate. Hindi ko mala sila may pagtanggol. Napaiyak itong muli habang nagkukwento. Iniiwasan na nila ako, Chong. Tuwag daw po ako. Ang inaalala ko lang naman ay ang mga pili ninyo na huwag magkikipag-away at huwag gagamitin ang turo nyo para makapanawin. Masama po kayo. Panay ang punas nito ng luha sa kanyang mga mata. Ganun ba? Natawa si Mando sa sinabi ng pamangkin. Niyakap niya ang ulo nito at medyo napaluwa sa pagsunod ni Bato sa mga bili nito. Tama naman yun, Bato. Hanggang makakaiwas ay umiwas ka sa gulo. Yun di ba ang bilin ko? Subalit, kung kaibigan mo na o mahal sa buhay ang nangangailangan ng iyong tulong, hindi naman masama ang ipagtanggol sila, lalo't nasa katwirang ka. Ang masama lang ay ikaw pa mismo ang nangunguna sa away at ginagamit mo ang kalaman mo sa di maganda upang makapanakit ng tao. Para agimat yan, Bato. Kung mayroon ka nito, dapat huwag mong gamitin iyan sa masama. Gamitin mo ang regalong iyan sa mabuti at magandang gawa. Pwede mo ring gamitin sa pagtatanggol ng mga inaapi o nangangailangan ng iyong tulong. Mahinahong pagpapaliwanag ni Mando upang mabuksan ang isipan at kaalaman ni Bato. Ganun po ba, Chong? Salamat po. Naunawaan niyo ko. Wika nito habang nagpupunas ng luha sa kanyang mga mata. Tila nabuksan ang isipan ni Bato tungkol sa kanyang kaalaman. Sige na. Ayusin mo na ang sarili mo. Baka makita pa tayo ng tiyang mong masungit. Hinawakan ni Mando ang ulo ni Bato at ginulo ang buhok nito. At ayun nga, sumilip sa bintana si Vicky at tinanaw ang dalawa na nakaupo malapit sa poso. Ay! Ano magtsuwin? Bakit nandiyan kayo sa dilim, ha? Pasok na nga kayo, baka lumamig na itong pagkain. Sigaw ni Vicky. Ayan na. Sabi ko na nga sa iyo eh. Ayan na ang tiyahin mong masungit. Tara na. Kalimutan mo na yung nangyari. At bumawi ka lang kapag may pagkakataon. Natatawang wika nito sa bitabik sa balikat ng pamangkin. Napangiti naman si Bato sa biro ng tiyuhin. Mabait na tiyuhin si Mando. Parang anak na rin ang turing nito sa pamangkin. Kinabukasan pagpasok ni Bato sa kanilang silid-aralan, alam nitong nagbubulungan ang magkakabarkada at siya ang kanilang pinag-uusapan. Malakas ang tawa ni Arnel habang papalapit kay Bato. Wow! Nandito na pala ang takbuhing Bato. Wika nito na sinundan ng malakas na pagtawa. Nakitawa na rin ang mga kabarkada nito. Wala naman daw palang binatbat itong si Bato.
Sarap lang daw pagulungin nito sa labasan. Malakas na wika at tawa nung Banoy, isa sa mga katropa ni Arnel, pero hindi niya kaklase ito at nakikitambay lang sa kanilang silid. Sa tropa lang daw ni Greg, hindi na pala uubra si Bato. Sa kanila pa kaya na mas marami sila sa tropa ni Greg? Pagyayabang naman nitong si Arnel. Si Bato na may nakayuko lang at di kumikibo. Hinahayaan itong magsalita ng pangasar ang mga ito. Nagulat na lang si Bato nang lumapit ang isa at pinalo ito sa likod. Pinapaurong siya nito at ginigipit pa siya nung isa. Halos wala na siyang maupuan sa kapapaurong ng makukulit na kaklase. Kaya tumayo na lang ito at lumayo. Ngunit naasar ang isa at sinipa si Bato sa likod. Mabuti na lang at mabilis itong nakailag, kaya hindi tumama ang sipa sa kanya. Hoy! Bakit pa ninyo inaaway si Bato, ha? Di naman niya kayo inaano, ha? Isusumbong ko kayo kay ma'am. Pagtatanggol ng kaklase nitong babae na si Ana. Sumbong era, ble, ble, ble. Padila-dila pa ito habang inaasar ni Alfred na isa ring mayabang sa grupo ni Greg. Samantala, oras ng recess, pumunta si Ellen sa silid nila Bato upang yayain itong kumain. Subalit tumanggi ito dahil nahihiya ito kay Ellen. Hindi na nagpumilit pa si Ellen at umalis na lang itong masama ang loob kay Bato. Pag-alis na Ellen, pumunta si Bato sa likod ng eskwelahan at doon ito kumain. Ngunit nakita niya sila Greg na papalapit, kung kaya mabilis itong umalis kahit hindi pa ito tapos kumain. Pilit na lang iiwas ang ating bida para walang gulo. Maraming salamat po mga solid kaibi sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please, huwag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.